So yan, so kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga ka-Streetwise, nainis na po ang ating Presidente Bongbong Marcos ngayong araw. Kasi po, sinuspindi niya po yung chairman ng LTFRB na si Chopilo Guadis III. So LTFRB, Land Transportation Franchising Regulatory Board. So dahil nga po sa allegedly nga po na pangungurakot. So mga kababayan, no, meron po akong papakita sa inyo mga videos dito at saka mga reports tungkol nga po dito sa pagsuspindi nga sa chairman ng LTFRB. So ito lang, no, bago tayo mag-continue, nababasa ko po yung mga comment po ng mga ibang mga bitter na mga Pilipino na hindi sila kontento kasi nga po mga wala silang alam. So ang sabi ng mga nabasa ko mga comments ay bakit lang daw po sinuspinde, bakit hindi pinakulong, kung di ba naman tanga tong mga to, meron po tayong proseso. Siyempre, habang nakasuspindi nga po itong tao na to, ay iniimbestigahan na po at doon na rin po magfa-file ng case. Kasi po, meron pa rin po kasing due process yan. O, magnireklamo na nga lang po kasi wala pa rin mga alam. Mga walang alam. So ito mga kababayan, no, para makuha po natin yung narrative and then yung pinaka-aligasyon is mapag-usapan natin kung ano ba talaga nangyari dyan po sa LTFRB at kung bakit nauwi dyan sa suspindi at pagkakaso. So ito po ay statement po ng PCO, ng Presidential Communications Office. So sabi dito, statement on LTFRB Chair Chopilo Guadis III. Okay? President Ferdinand Marcos Jr. has ordered the suspension of Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Chopilo Guadis III amid reports of alleged corruption under his leadership. So ayan na. Okay. The President does not tolerate any misconduct in his administration and has instructed the immediate investigation of this matter. He strongly condemns dishonesty and duplicity in public service. Yon ang problema dito. At alam niyo mga kababayan, no, ang pinaka-interesting kasi dito, yung mismong nagsumbong or yung mismong whistleblower dito nga po sa sinasabing allegedly na corruption ay yung mismong assistant mismo ni Chopolo Guadis III. Kumbaga yung kasabwat niya doon nga po sa mga transaksyon na sinasabing pangungurakot. So para makuha po natin, no, ang sabi nga po dito, sa report ng One News, ang sabi dito, okay, Guadis, former executive assistant Jeffrey Tombado revealed the supposed corruption practices within the agency. Okay, so yung mismong executive assistant mismo ni Guadis yung nagchuchu sa kanya. Okay, Tombado revealed that he encountered transaction related to transport permits which he described as ruta for sale. These where individuals sought his assistance. Yon. So, siya mismo, yung assistant nga po ni Guadis, yung mismo nagchuchu, yung mismo nagsumbong. So, mga kababayan, no, balik tanaw lang po tayo. Bali, itong si Chopilo Guadis po ay na-appoint po ni PBBM noong December 14, 2022. So, base po dito sa balita, Marcos appoints Chopilo Guadis as new LTFRB chairman. Yan. So, mga kababayan, syempre, para sa akin, good job po talaga ito. Kung talagang merong complaint at merong mga ebidensya na sangkot nga po sa pangungurakot ng isang chairman or secretary ng isang ahensya ng gobyerno, so dapat po talagang isuspinde at kasuhan. So kakasuhan po talaga to. So doon sa mga tanga na nagrereklamo kung bakit ganun lang, bakit ganun lang, kakasuhan ito. So mga ka-streetwise, no, yung mismong nagbunyag din po kasi ng expose po na to, bukod nga po dun sa assistant ni Guadis, ay ito pong si Mar Balbuena na ano siya presidente ata siya ng Manibela, no, kung hindi ako nagkakamali. So ito, napanoorin na lang po natin dito yung mismong details kung bakit nga po, di ba, nasuspinde itong si Chopilo Guadis, kung ano po yung pinaka-scheme. So base po ito sa pinaka presidente po ng Manibela na si Mar Balbuena ata, no, kung di ako nagkakamali, no. So panoorin natin to. Noon pa lamang ho pinakinggan na yung aming mga paratang at nag-imbestiga sila ng sarili nila, hindi na sana umabot sa ganitong senaryo.
nalagayan daw po ayon doon sa ating whistleblower, nalagayan po doon sa mga prangkisa, provisional authority at mga ruta na para mai-award doon sa mga tao na to. Ulitin ko, hindi natin dito kalaban ang gobyerno na nilalabanan. Ang nilalabanan po natin dito yung korupsyon na nagpapahirap po sa taong bayan. Kung whistleblower, ano po yung mga dala-dala niyang mga ebidensya? Actually, meron siyang mga screenshot, may mga ibang dokumento na papel, black and white, at saka mga audio recordings po ng kanilang mga pag-uusap. Sinunyag niya kanina. Ibinunyag niya po kung paano po yung scheme ng lagayan, mula kanino, papunta kay kanino, hanggang sa dulo po kung kanino ho yung huling lagay na dinadala ko. Actually, nung una, July pa to nung nilapit niya sa akin, nung una, siyempre ayaw ko maniwala dahil July, kumakalaban na ako dun sa maling patakaran. Kung matatandaan ninyo na second strike, ando doon na yung pagbubunyag ko na sana maimbestigahan nila. So ang ginawa naman ho ng DOTR at ng LTFRB, hindi ko rin ho alam pero nagpapasalamat ako sa tiwalang ibinigay niya sa akin kasi nasa akin lahat ng mga screenshots, audio recordings at kung ano-anong mga dokumento, binigyan niya ako ng kopya. Kaya mas maganda kung sa kanya ho ito manggagaling o pag-file po namin ng kaso sa ombudsman ngayong linggo po na ito. Yung whistleblower po kanina, yung executive assistant, former executive assistant ni Chairman Chopilo Guadis III, ni Jojo Guadis, si Jeffrey Tumbado ho. Yung dating communication staff o COMSEC ng LTFRB, siya rin ng PIO ng mga nakaraan. Actually, nagulat din talaga ako. Yung tanong nyo kanina kung bakit sa akin, hindi ko rin po alam kung anong meron. Mahaba-haba po ito kung paano yung koleksyon, kung paano ipaparating, kung paano aaprubahan yung hiling ng mga taong nagbibigay ng mga lagay po na ito. Again, sinasabi ng ating whistleblower, hindi sila nang hingi, kusang inalok, siguro na-temp, o talagang meron hong scheme na lahat ng lalapit ay i-accommodate nila. Sir, kayo sa Manibela, naranasan niyo na kayo? Maraming beses. Hindi lang namin itinuloy kasi hindi namin kaya. Sir, yung panghihingi sa pagitan ng LTFRB at kanino po? Mga bus company? Mga iba-ibang transport group po ito, iba-ibang transport cooperatives, corporation. Hindi po ito samahan na katulad ng Manibela o ibang samahan. Individual po na transport cooperative o transport corporation o mga taong individual din. Kasi ho sa ebidensya, magkano po yung pinakamataas, pinakamaliit? Ang nabanggit niya po kanina, nasa 5 million pesos, doon sa pinakamababa, hindi ko na matandaan, pero doon sa mga papel na ipinasa niya sa atin, ang pinakamababa ho ata, hindi ako nagkakamali, ay 100,000 piso. Para po sa mga prangkisa ito, sir, no? Iba-iba po, may prangkisa, may provisional authority, at yung pag-award po ng ruta. Hindi ho ganon. Tingin ko one time ho ito, kasi pag na-award po sa iyo ito, syempre, renewable siguro. Yun ho, hindi ko ho alam kung hindi ko ho natanong kung paano ho, kung lifetime ba ito o hanggang saan po yung dokumento na i-award sa kanya. Mga hinihingi. Actually, hindi. Ang sabi ng whistleblower ni Jeff, kusang lumalapit yung mga transport para ho makuha nila yung mga ruta na to. So, mag-aalok, yun ang sinasabi. At pag nag-alok, siyempre, sino ba nga ba naman ang hindi matitim? At ang isang mabigat dito, talagang merong monthly na kailangang ipunin para ibigay kay ganito at kay ganon. So, ayon din ho sa amin talaga, matagal na po itong kalakaran. Ano man, Guades, ilan po ang pwedeng madawit sa kaso? Siguro ho, hindi ho bababa ng 5 yung doon sa listahan po na binigay niya sa akin, hindi ho bababa ng 5. Nandyan po sila ngayon sa posisyon? Nandyan pa sila sa posisyon ngayon lahat. Opo. Bukod pa po ito doon sa mga kung sino ang nagbigay, kung sino ho ang nag-abot, meron ho tayo kung sino yan. At meron din hong lulutang pa na yung mga mismong nagbigay po ng pera ay sila mismo magsasalita. At sa takot lamang ho, kaya ho, kasi nga ho, itong presscon na ito ay public, no less than the executive assistant of the chairman.
Di ho ba, mabigat po ito. Na hindi ko naman ho ito pinilit. Ako ho ang nilapitan para tulungan at magtulungan kami dahil nga po marami ang napapahirapan. Kung hindi ho sila magre-resign at hindi ho maibabalik sa amin yung aming mga prangkisa na ipinananakot sa amin sa Luniso ang pinakamalaking transport strike na mararanasan po ng gobyerno. At hindi lamang po ito basta tigil pasada. Pupunta ho kami sa harapan ng LTFRB, ng DOTR hanggang Malacanang at doon na ho namin iiwanan o kung posible na kung ano man ho ang gawin namin doon sa aming mga jeepney doon total, binigyan na ho kami ng taning daig pa ho namin ang may cancer. This coming Monday, October 16, kung hindi ho ako nagkakamali, nationwide po ito. So yan, no? So may tigil pasada pa palang mangyayari sa October 16 itong Manibela. Well, ito lang, no? Ibang usapan na kasi yun eh. Kasi kaya sila magtitigil pasada because of the yung mga lumang jeep nga po ay ipi-phase out. So kasi 'di ba, ang alam naman po natin last year ay dapat phase out na sila. Pero binigyan po sila ng pagkakataon ng ating gobyerno ng 1 year pa or pina-extend. So ngayon ang nirereklamo nila, so bakit bakit naghihintay na naman sila ng another extension or talagang pe-phase out ba talaga sila? So parang sila nasa gray area sila eh. So balik na nga tayo doon mga kababayan, no. So ang sabi ko nga sa inyo, mabigat talaga 'to. Kasi isipin niyo mga ka-streetwise, no, yung mismong kasabwat mo sa paggawa ng modus, siya mismo nagchuchu sa'yo. At syempre may mga screenshot, may mga audio recording, at saka may mga pictures, di ba? At saka malamang may mga resibo yan. So ito abangan din po natin to kung ano po magiging developments dito. At malamang sasagot din po itong si Mr. Chopilo Guadis. Sasagot yan, sigurado. So yun na po mga kababayan, no. So ano po masasabi nyo nga po dito sa ginawa nga po ni PBBM na pagsuspinde at syempre siguradong kakasuhan ito, no. Kasi due process yan, kakasuhan talaga yan, sigurado yan. Kapag may sapat na ebidensya, kakasuhan yan. So pabor ba kayo dito? Syempre dapat pabor tayo dito. At syempre, ano rin po ba masasabi nyo nga po dito? Kasi tapos na pala yung extension, no? Ang bilis ng panahon, no? Tapos na pala yung extension nung pag-phase out po ng jeep, ng mga lumang jeepneys. So, ayun din po, no? Malamang magiging malaking issue din po kasi ito. So, yun na po mga kababayan. No? So, ano nga po masasabi nyo nga po dito? So, pag-comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. So, kung sa muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Takay Romeo. Babush.